Hi everybody, so just an update. How are you? It's been a while. Yeah. So anyway, I applied for my permanent residence last March 15 and I got approved May something and I received my card June 8th. So it's only March, April, May, June. So almost like 3 months actually. So, let's say like 2.5 months na-approve na po kami ng anak ko. So, yes, sa Texas State, mabilis lang. Pero, iba-iba kasi yung case na yon. So, sa amin, napabilis, thank God. Kasi, I need to work na. Yes, and so, yung sa anak ko, diretso siya. Diretso siyang na green card. Yung ano niya, yung advance parole niya, tsaka yung ano niya, hindi pa na-approve, pero dumiretso na-approve yung GC niya. So, okay na siya. So, ngayon, may problema ako. Yung problema ko is, yung sa kanya, yung apelyado niya na wrong spelling. So, yes. And now, ito, yung ano ko, isi-send ko to sa, ibabalik ko sa kanila. Kasi I tried to contact them through email about sa typographic error. Wala namang response kasi. Tapos, yeah, wala akong natanggap na response. So, walang nagbago hanggang na-receive ko yung GC niya. So, yun. Ngayon, yung gagawin ko, isi-send ko to ulit doon sa kanila. I hope na maging okay to kasi sa email yung USCIS kasi parang sa US 4 yung offices nila, main offices, California, Dallas, which is in my state, Nebraska, tsaka sa Missouri. So yung 4 yung nakita ko na yun yung parang main office nila. Tapos ngayon, hindi ko siya pwede, ako sa Texas, Dallas, pwede, yun yung state ko. Kaso, hindi ko siya pwedeng ibalik doon kasi yung sa papel na na-receive ko, MO siya, so Missouri siya. Tapos nung nakaraan, dapat last week ko pa tong isi-send balik ulit doon. Kaso, yung wala kasing address, priority mail lang yung nakalagay sa ano. Tapos, yung nakita ko lang sa iba, sa pinakataas, yung street address. Pero wala siyang PO box. So, natakot ako. Kasi pag ano nila dun sa postal office, pag search nila nung address, wala silang makita. Merong iba, pero ibang highway. Yung ganon. So, ngayon, nag-search ulit ako, umuwi muna ako, tapos nag-search ako ng address nila kasi mali ko din naman kasi yun. Kasi kung ano yung nakita ko sa papel, yun lang din yung nilagay ko doon sa ano, dito. Ito yung nilagay ko doon sa kung saan ko siya isend. Tapos yun, may nasa separate highway nga daw. So ngayon, may sinearch ko, tapos may nakita akong address sa Missouri na medyo malapit dito sa address na meron ako ngayon. So, yeah, try natin kung ma-receive. Kaso medyo natakot ako because I sent everything. Ang ginawa ko, gumawa ko ng letter, tapos sinabi ko doon na ganon-ganon, yung problema na ganyan, tapos nag-apply kami ng anak ko, ganon-ganon. Explain ko sa kanila, tapos sinama ko doon yung copy ng birth certificate niya, tapos yung mga NOA. Yung dalawang NOA niya, mali. Yung isang NOA niya, tama. Pero yung tamang NOA is yung para sa yung I-131. So, for work permit yun. Yun yung tama. So, yung ano niya, mali. Tapos yun yung nasunod sa GC niya. Ngayon, isend ko to ulit. Tapos yung pangamba ko naman kasi naman dito ay baka kung saan siya mapunta. Nandito pa naman yung original na GC niya. Sinama ko dito. Kasi kailangan natin, kasi parang replacement to. So, we need to send the original card for them to replace for a new card. So, good luck to me. And, yes, malapit lang naman yung postal office sa amin. Lalakarin ko lang. And now, ito na siya. Tapos, yung gagawin ko, sinulatan ko kasi to. Tapos, nung inano ng
clerk doon, wala daw siyang makita na exact sa kung ano yung sinulat ko. So, binigyan niya ako nito. So, now, I'm going to write here the exact, the address na nakita ko sa online. So, cover ko siya. Cover ko to. Ganito na. Wala na. Blank na siya. Tapos, susulatan ko na siya. So, I'm gonna give you an update about this kasi na-record ko siya at i-upload ko to. Kasi talagang natatakot ako. What if kung saan-saan to mapunta? Ibabalik pa nila. Saan naman siguro ulit kung walang mag-receive, no? I hope so. Kasi, tinry ko nga pala tawagan yung USCIS sa customer service nila. Computer lang talaga yung makakausap natin. Tapos, dun naman kay Emma, yung sa live chat, mahirap i-contact yung ano, kasi yung mga customer service doon, yung mga call center agent. So, wala sila masyadong alam tungkol sa kung ano yung hindi nila mabigay yung specific answer sa concern ko. Yung tinitrace lang nila yung case namin. Ganon. Kung nasaan na siya, anong offices na ba siya, ganon. Yun lang yung kaya nilang sagutin. So, anyway, that's it for today and thank you for listening. If you have drama or, you know, during your process, can you comment down on how, like, you solve it? Kung paano nyo siyang, paano nyo siya, paano nyo siya na-solve. Okay? Thank you. Bye-bye.